Mga kapatid, naranasan nyo na po bang masiraan diyan sa NLEX or sa SLEX? Hindi po yung banggaan na, huwag na po nating isipin na mararanasan natin yung banggaan po diyan sa NLEX, sa SLEX, sa TPLEX, at kung ano pa yung mga LEX na yan. Pero ito pong masiraan ka diyan sa NLEX, kapag ikaw ay tumirik diyan, mayroong kukuha sa'yo na tow truck, isasakay ka doon, at iyon po kasi yung accredited tow truck nila, at ikaw ngayon ay dadalhin doon sa accredited din nilang mekaniko, doon sa accredited nilang shop. Pero kung ikaw naman ay malapit lang din nakatira diyan sa bisinidad nung kung saan ka nasiraan, doon mo naman marirequest na daling ka na lang doon sa mga shops na yon. Pero dahil ito po ay umuwi sa Parañaque, itong may-ari nitong Rio na to, wala siyang choice kung hindi magpagawa doon sa talyer na yon. So nag-overheat lang po ito Nag-overheat, tinap overhaul. Maganda naman ang pagkakatap overhaul, makinis Yan. At maganda ang andar nung sasakyan pagdating dito. Wala siyang nginig. Pero mayroong, ano yung naririnig natin? Ingay, katok. Mayroong katok talaga para sa isang kotse. Kapag nakarinig ka nung katok na yon, syempre mag-worry ka talaga. Ito ang sisti dito mga kapatid. Dinala doon para gawin sa talyer na yon. Tinap overhaul lang nila, hindi nila nalaman na yung palang makina nito katok na. Ngayon, dinala dito sa amin, ito po ay nangyari ilang linggo pa lamang po Dinala dito sa amin at sabi ko nga sa may-ari nito, sir, katok na po yan. Talagang kailangan ibaba natin ang makina para masilip na rin natin. Kasi kung na-top overhaul naman talaga yan, wala tayong problema doon. Kaya lang, yung ingay na naririnig po namin ay katok. Ito po, paparinig po namin sa inyo. Sige, paring Jun. Ayan. So, naririnig nyo po, meron pa rin naman akong video niyan na kanina kinakamay namin na talagang ang lakas ng alog ng piston, yung 4. Ayan, yan, ayan. Piston slap. Ayan. So, ito yung makina mo, sir. Sa Kia Rio. So, walang problema cylinder head. Walang problema. Talagang may problema yung lagatak dito sa piston. 4. Sige nga, isa pa nga pare. Para marinig niya lang. So sa lakas ng alog ng piston na yon, posible dahil hindi pa namin kinakalas to, piston pin, Sigurado, may tama ang piston pin nito at syempre may piston slap na rin siya. At ang importante dito, makita natin yung bearing. Connecting rod bearing, main bearing, kasi ito ay na-overheat. Ngayon mga kapatid, ito ang ko sa inyo, ang aking maipapayo sa inyo. Itong mga ganitong klaseng makina, pansinin nyo po, itong hawak namin ni Paring Jun, pansinin nyo yan. Ano bang napapansin nyo rito? Anong klaseng block to? Ito po ay aluminum, alloy na block. Ayan. Kapag ito na-overheat, katulad din ng cylinder head na aluminum alloy, mabebengkong din. So ito, sigurado, may bengkong din to. Nakita naman natin kanina, may video ako dyan, may bengkong din to. Kaya kung halimbawa, na-overheat ang inyong mga sasakyan, tingnan nyo kung yan ay aluminum, kung yan ay aluminum alloy ang block nyo, huwag kayong papayag na hindi yan ma-check yung, yung ibabaw. Kasi kahit naman hindi mo yan tanggalin, yung mga pyesa, halimbawa, na alis mo na yung, yung cylinder head, meron namang way para makita mo yung surface nito kung pantay. Minsan nga, nilalagyan pa ng pintura yan. May isinasadsad kaming ganun. Kaya lang ito, kitang-kita talaga, pare, Nakaulbok na dito yan, Ito, may ulbok na dito yan, Tapos dito rin. Kapag kasi ganyan ang nangyari, talagang overheat ka ulit kasi maghahalo yung langis sa tubig or yung magkakaroon ng back pressure. Kaya kailangan, kapag ang inyong block ay aluminum alloy, ipapacheck nyo rin sa mekaniko itong ibabaw. Ngayon, kung meron talaga siyang bengkong, overhaul na rin yan. Kasi dadalhin mo to sa machine shop Kakalasin mo lahat yan. Di ba? So, i-repace siya ng machine shop, pero hindi pwede yung repace na sobra. Yung talagang papantayin lang. Kasi ang mangyayari naman sa susunod, buti na lang ito, meron siyang lubog. May lubog siya. Pero paano kung pantay, pare? Tapos ni-repace mo to. Anong mangyayari sa barbula? Babangga sa piston. Kaya hindi ka pwedeng magpa-repace ng sobra dito. Yung talagang, yung saktong-sakto lang.
Tapos pag nagpa-replace ka na sa block, ang iyong cylinder head gasket, dapat yung meron ng ukab na 3 or yung 2. No? Kasi yun yung medyo mas makapal ng konti yun doon sa original na gasket. So ito po ang problema nito, ulit trabaho, ulit gastos, para doon sa may-ari na tumatawag nga po sa akin. Ito na po yung sagot ko sa inyo, talagang general overhaul ang inyong makina dahil may katok tayo dito sa 2 piston. So ang tanong niya, ano daw ba gagawin doon? Papalitan daw ba ng piston? Siyempre, pag general overhaul, lahat po yan palit na. Pati yung mga bearing yan, Conrad bearing, main bearing, at i-check pa natin yung ibang mga pyesa rito. Yung piston, sigurado, palit na po tayo ha. So sa cylinder head nyo, nadala nyo naman ng maayos dito, i-check na lang din natin to. Hindi na natin to dadalhin sa machine shop. Hindi na. So dito tayo ngayon sa makina. So yun mga kapatid, kapag kayo nasiraan dyan sa NLEX, sa SLEX, at kinuha kayo ng towing truck nila, pag-isipan nyo mabuti. Kung meron naman kayong kilala talagang talyer, talagang magagastosan lang kayo. Dalhin nyo na doon. Huwag na po doon sa mga talyer na yun. Dahil unang-una, hindi nyo naman mababantayan. Ang layo. Kung Paranaque ka, tapos Pampanga, doon nyo overhaul yung makina mo. Tulad nito, dapat talaga general overhaul dahil katok na yung piston mo. O di ngayon, ulit ka talaga. Sayang yung gastos. Diba? Sayang yung pera. Paulit-ulit na lang. At kung sakali naman po na talagang mangyari sa inyo yun, mga kapatid, magsama kayo ng mekaniko doon sa talyer na yun. Para ma-check lang lahat kung ano yung dapat gawin. Para isang gawaan lang. Hindi katulad nito. Ngayon, kung meron pa kayong additional na pera, kausapin nyo na lang yung tow truck na yon, yung towing company na yon, na itow na kayo doon sa talyer na talaga mapagkakatiwalaan nyo na kayang ayusin ang inyong makina, ang inyong sasakyan. Okay, mga kapatid, medyo nililigpit ko lang kasi natapos na ni Jaime yung mounting nitong ating alternator. Itong alternator na to ay galing po sa Honda. Ito yung original na alternator. Ngayon, hindi na po ito gumagana. May nagtanong, baka daw mahirapan yung makina dahil magdadalawang alternator ako. Hindi po. Isang alternator lang po, ito lang ang gagamitin ko kasi ito hindi na to gumagana. Halimbawa, makabili ako ng alternator na buo pa, pwede ko pa rin naman paganahin yan at hindi rin naman talaga mahihirapan ng makina kasi ito po ay mababang ampere lang. Mababa lang po ang load nito, kaya hindi siya mabigat ikutin. So, ito na yung ating alternator. I-check na lang natin mamaya kasi si Jaime ay may ginawa doon sa kabilang shop natin. At ipakita ko naman sa inyo yung harapan po nitong Volkswagen. Ayan, nakakabit na yung ating tangke. O, ito yung kanyang floater para doon sa ating gauge. At ito na po yung kanyang fuse box. So, ito po ay lalagyan ko na lang ng flat bar para may ayos na nakaganyan siya. Kasi dito po ay yung ating canister na lagayan ng brake fluid dito. Wala nga lang takip. So, ganyan po ang magiging forma nitong ating mga relays at ito naman yung ating fuse box. Actually, dito may mga relays din po tayo eh. Ayan o. Para iwas tayo sa sunog, iwas tayo sa pagka-ground ng mga wirings natin. So, kaya ganyan po ang nangyari. So, ganyan po siya kalinis, mga kapatid. At meron pa pala ako talagang pwesto para maglagay ng spare tire dito. Yan. Nakamount na yung ating tangke, nakamount na yung ating aircon, lagay ko ang spare tire dito. Maluwag pa rin. So, tamang-tama lamang po pala talaga yung paglalagay natin ng electric aircon. So, siguro bukas, mailalabas ko na ito. Kasi ngayon, hindi pa naikabit yung, yung mga upuan. Saka yung mga salamin. Pero mga kapatid, ito, mounted na yung manibela. Tignan nyo po. Oh. Ayan, maganda na yung pagkakamount. Kahapon, ito ay uuga-uga pa. Saka wala na po yung, yung mga spaghetti wire. So, ayan na po. Yung ating naayos dito. Wala na yung mga wire na kung saan-saan nagpunta. No? Yung parang poste ng Meralco. So, wala na po yun. Maayos na. Maganda na yung ating wirings. Pero doon, papalagyan ko pa po yan ng cover. Pinagawan ko pa po yan ng fiber na cover para hindi siya maapak-apakan. Okay mga kapatid, kailangan nang matapos to, kailangan nang umandar to kasi ipaparehistro pa. Sa LTO ngayon, kailangan dadalhin mo talaga yung sasakyan. Hindi na uso ngayon yung mga non-appearance. Naku, napakahigpit. Kaya ito po, matatapos na natin to as soon as possible para ito po ay maiparehistro na at mapaandar na natin. Glenn, yung mga gulong bukas, yung billing ko sa iyo ha. Okay, magandang-maganda na siya.
Ang aayusin na lang ni Tokayo, Randy Latero, ay mailagay yung mga salamin nito. Ito, bagong bili ko po ito sa Bubbleheads. Oh. Meron pong nabibiling side mirror. Ayan, stainless. Binili ko po yan sa Bubbleheads. At hinihintay ko pa rin po yung ibang mga accessories pa nito, yung ilalagay mismo dun sa loob, yung car stereo. Para mailagay ko na rin po itong bigay sa akin na speaker ng aming customer. So, ayan, salamat po sa iyo ha. Actually, hindi ito malakas, pero gusto ko lang ibalik yung originality, yung mga lumang accessories ang ilalagay ko po dito sa Volkswagen na to, sa Kotseng Kuba. Ayan, tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung ating Volkswagen. Nakakabit na rin po yung stepboard nito. Original na stepboard po yan. Ayan. Hinihintay ko na lang yung mugs kasi medyo matagal. Manggagaling pa po yun ng Singapore. Pati yung mga gulong po natin. Galing po dyan sa Radar Tires, dyan po sa Singapore. Sir Angel Tuyugon, may mga orders po akong gulong. Sana po pakitawagan ako para maibigay ko po sa iyo. Okay, baba ko muna to. Ito yung ating 4x4. Okay naman. Okay naman, kabila. Tumumba lang yung mga bote ng pintura. Okay na yung ating 4x4, nakakabit na yung malalaking gulong. Sige nga, isang pihit pa nga. O, ayan. Okay na oh. Swabe na. Bukas, ilabas na natin to. Pahugasan natin para may road test. Mag-align pa ng gulong, nakabuka no. Oh. Sige, pihit doon. Sige. Lambot no? O yan, kahit malaki yung gulong, malambot. Oh. Okay, mga kapatid, ito na po yung aking Honda City. Bagong pintura na. Inalis ko na yung black na hood, black na bubong, pati yung trunk. Ito, wala na yung black. Oh. Ito po kasi ay pinapinturahan ko na ng buong puti. Ayan, bagong pintura po yan. O, tingnan mo rito sa likod, Glenn. O, bagong pintura po yan. Ito po kasi ay modulo, yung version nito. Pero dahil nga po sa mahigpit ngayon ng LTO, mahigpit yung NCAP, baka mamaya maplakahan to at makita na iba yung kulay ng trunk, iba yung kulay ng bubong, iba yung kulay ng hood. Mahuhuli pa yung anak ko. Magkakaroon pa ng violations. Kaya ito po ay pinapinturahan ko na. Ayan, maayos na po yan. O, maganda na oh. Ito po yung aming Honda City. Ayan oh. Labas at loob po ang pintura nito. Kaya yan, tignan nyo oh. Labas at loob po yan. At ito, pinagkakalas po lahat itong mga sidings niyan. O, bukas, ayusin na lamang to para po magamit na. Kung gusto nyo magpapintura dito sa Autorans, punta lamang po kayo dito para po ma-experience nyo yung pinturang gawa po ni Autorans. Ayan, tingnan nyo po. Hindi po yan tinipid, hindi po yan binarabara, kaya po maganda ang kinalabasan. Halos wala kayong makitang alon dito. Ipakita ko po sa inyo yung picture nito nung hindi pa napipinturahan. O yan, tingnan nyo po. Maayos na to. Gagamitin na to nung aking junior. Dito naman sa labas, inaayos namin itong Volkswagen na to. Ito yung 1303S. Inilalagay na namin yung mga rubber niya dito sa pintuan at ibinabalik na namin yung lahat ng mga pyesa nito. Kasi ito nga po, sabi ko nga sa inyo, ay naiwan nung may-ari, umalis na siya, naiwan dun sa dalawang seniors. Hindi naman nila alam kung anong gagawin. Kaya pinagkatiwala sa amin, ito, ibinabalik na po natin, inilalagay natin yung lahat ng accessories na hindi pa po nakakabit dito. Talaga bang ang antena nito nakapaganon? Yeah, ibaba natin. Ibaba natin kasi baka mapaglaruan. Ibaba mo. Hindi naman siguro automatic yan. Kaya kasi pag napaglaruan yan ng mga bata, naku, putol yan. Ganyan na ba talaga lang siya? Hindi na ito bababa ng todo? Hindi na, ganun lang. Oh. Delikado rin pala to. Pagka ito iniwan mo sa mga parking, no, delikado rin yung kanyang antena. Baka mapaglaruan, putol yan. Mga kapatid, ito pong Altis na to, gustong magpalagay ng electric compressor para maging electric aircon na yung kanyang system. Kaya lang, medyo magkakaroon tayo ng kaunting pagbabago dito sa mga ililipat natin. Itong canister ng ng power steering, pwede kong ibanda ng konti dito para mag-giveaway dito sa ating compressor.
Ayan, dito na malalagay ngayon yung ating compressor doon. No? Pwede namang ilipat dito yung power steering canister, yung ATF, yung fluid. Ayan. Tapos ito, ang ginagawa ko naman talaga dito, hinahabaan ko to ng wire, itong module, para doon ko ilalagay sa loob. Pwede namang ilagay ito doon sa loob eh. Yan, para hindi siya nag-iinit kasi dito sa engine bay, mainit talaga. Pero ito naman compressor, naka-design naman to talaga, sa engine bay siya naka-locate. So, ang mangyayari dito, ayan, ililipat itong lagayan ng power steering fluid dito, ibabanda ko ng konti rito para makapwesto yung ating compressor dyan. Okay, dito ka muna. Mga kapatid, muli ko pong babanggitin sa inyo, kung nandyan po kayo sa Baguio City at masiraan po kayo ng automatic transmission, kesa ipa-tow nyo po, papunta dito sa Manila, kung kayo'y taga Manila, pwede nyo na pong dalhin dyan sa Delta Motors, dyan po sa Magsaysay. At doon nyo po ipababa ang inyong transmission kung gusto nyo pong ipagawa dito sa amin sa Autoruns. Kami na po ang gagawa ng paraan para po makuha yung transmission. Doon nga lang yan ibababa sa Delta Motors. May mga mekaniko naman po doon. Pero yun ay kung gusto nyo lang magpagawa sa amin ng inyong mga automatic transmission. Kasi nga po ang nangyari doon sa mga customers po namin na nasisiraan dyan sa Baguio City, napakamahal po ng towing na binabayad nila. 24,000 pesos pag nakatawag ka. So malaking pera pa rin po yun. So yung babayaran nyo sa Delta Motors, baka mas makamura kayo kung iyan na ipo-pull down nila at sila na rin na magkakabit. Medyo hindi ganun kalaki yun, naka 25,000 pesos. Tapos, pipick upin namin yon, gagawin namin yon at ibabalik namin dyan sa Delta Motors, dyan sa Magsaysay Avenue sa Baguio City. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung may mga tanong po kayo, i-message nyo lamang po ako dito po sa mga vlog ko po na ganito, para po mabasa ko at kayo po ay sasagutin ko sa mga susunod ko rin pong vlog. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.